Hello mga ka-VBS! Welcome back sa Voice and Vision Stories. Ako si Miss V at ngayong araw babalikan natin ang kwento ng isang bagay na super simple, super importante at puno ng kasaysayan sa ating mga Pilipino. Tingnan nyo to. Akala nyo ordinaryong sapin lang sa paa? Well, hindi po. Dahil ang tsinelas ay hindi lang basta tsinelas, ito ay naglalakbay kasama natin. Mula sa nakaraan hanggang sa kasalukuyan at para maintindihan yan, kailangan nating sundan ang mga hakbang ng ating mga paa. Handa na ba kayong makinig sa kwentong ito? Tara na! Bago pa man dumating ang mga dayuhan mga ka-VBS, ang mga ninuno natin kadalasan ay yapak lang o walang sapin sa paa. Ang mga paa nila ay sanay na sanay sa lupa. Hindi yan tanda ng kahirapan ha. Tanda lang yan ng pagiging malaya at konektado sa kalikasan. Pero nagbago ang lahat na magsimula tayong gumawa ng ating sariling footwear. Dito pumasok ang mga tsinelas na gawa sa natural na materials tulad ng abaka. Simple lang pero matibay. Ang mga tsinelas na ito ang naging unang proteksyon ng ating mga paa mula sa init at matutulis na bato. Pero dumating ang mga mananakop, mga Kastila, at kasama nila ang konsepto ng sapatos. Hindi lang ito basta sapatos, ito ay naging simbolo ng kapangyarihan at yaman. Ang mga mayayaman, ang mga may pinag-aralan, at ang mga may posisyon, sila ang nakasuot ng sapatos. Ang mga tsinelas at bakya naman para sa karaniwang tao lang. Dahil dito, ang tsinelas na noon ay simbolo ng simpleng buhay ay naging tanda ng pagiging low class. Kung nakatsinelas ka lang, hindi ka pwedeng pumasok sa mga formal na lugar tulad ng opisina ng gobyerno o kaya naman mga bangko. Paano nagbago ang ating abakang tsinelas to rubber? At dito nga mga ka-VBS, pumasok ang Japan. Isipin nyo, pagkatapos ng World War II, wasak ang kanilang ekonomiya. Kailangan nilang gumawa ng paraan para makaahon. At ang isang paraan ay ang pag-e-export ng murang produkto. Sa kabutihang palad, ang Japan ay mayaman sa goma o rubber at may sapat na labor force. Kaya kinuha nila ang design ng kanilang traditional na sandal, ang zori, at ginawa itong rubber para sa mass production. Ito ay ang perpektong solusyon sa kanilang problema. Dahil mura at praktikal, kumalat ang mga sandals na ito sa iba't ibang bansa, lalo na sa Amerika. At alam nyo ba kung bakit tinawag itong flip-flop sa States? Simple lang, dahil sa tunog na ginagawa nito kapag naglalakad ka. Flip-flop, flip-flop. Saktong-sakto, diba? At mula sa Amerika, dinala rin ang mga flip-flops na ito sa Pilipinas kung saan nag-click agad dahil sa init ng klima natin. Ang dating abakang tsinelas ay naging rubber tsinelas na. Pero dala pa rin ito ang dating stigma, tanda ng pagiging mahirap. Pero mga ka-VBS, hindi nagtatapos dyan ang kwento. Noong mga dekada 80s at 90s, sa henerasyon ng mga titos at titas, kagaya ko, nagkaroon ng tsinelas ng mas malalim pang papel sa buhay ng isang batang Pinoy. Hindi lang ito sa pinsa paa, naging gamit ito sa laro. Naalala nyo ba ang mga tsinelas na Rambo? Dahil sa kapal nito at tibay ng goma niya, ang pinabibili natin sa nanay natin para sa mga laro tulad ng tumbang preso at takbuhan. Ang tsinelas ang pinakamahalagang weapon para patumbahin ang lata at mainam din yan sa pagtatakbo. At syempre sa panahong ito, mas naging sikat ang tsinelas bilang disciplinary tool. Ang mga nanay ay galit na galit, lalo na kapag nawawala ang isang tsinelas. Bakit? Kasi hindi na kumpleto ang pares at tayo'y magpapabili na ng bago. Kaya ang natitirang tsinelas, yan ang ginagamit na pamalo. Isipin mo yon na wala ang isa, ginawang sandata ang isa pa. Ang tsinelas sa panahong ito ay simbolo ng disiplina na sumasalamin sa kung paano pinalaki ang henerasyon na to.
Pero sa modernong panahon, unting-unting nabura ang pagtingin na yan. At ito ang pinakamahalagang part ng kwento. Ang tsinelas ay hindi na lang para sa mahihirap. Dahil sa pagiging komportable at praktikal, ito ay naging suot na ng lahat, kahit pa mayaman ka. Naging simbolo na to ng convenience at pagiging komportable. Ito ang una mong hahanapin pag uwi mo sa bahay. Ang dating bawal suotin sa mga bangko at mall, ngayon ay okay na. Ang tsinelas na dati ay binababa ang estado mo sa lipunan, ngayon ay nagiging tanda na ng pagiging relaxed at walang arte. Pero wait, there's more. Kung dati ang tsinelas ay mura, ngayon, ay nako, pwede na ring maging mamahalin. Yes, you heard that right, mga ka-VVS. Mula sa dating 50 pesos lang, ngayon, may mga tsinelas na libo-libo ang halaga. Dahil sa mga international brands na gumagawa ng kanilang sariling version ng flip-flops, ang tsinelas ay naging isang fashion statement na rin. May mga tsinelas na gawa sa high-quality leather na may mga naka-embellish pa na crystals. At yung ibang design ay gawa pa ng sikat na designers. At kung gusto nyo pang magulat, narito ang isang halimbawa ng tsinelas na hindi mo aakalaing ganito kamahal. Noong 2010, naglabas ang designer na si Chip Koss ng isang pares ng flip-flops na gawa sa 18 karat gold at 1 karat diamonds. Ang presyo, isang nakakagulat na $18,000 US. Kaya, ang kwento natin ay isang buong cycle mula sa pagiging yapak, sa abaka slippers, tapos dumating ang sapatos bilang simbolo ng yaman. Pero sa huli, bumalik din tayo sa tsinelas. Hindi na bilang tanda ng kahirapan, kung hindi bilang simbolo ng pagiging totoo, komportable at pagiging pagka-Pilipino. At ngayon, pwede pa ngang maging isang luxury item. Sa bawat hakbang na ginagawa natin mga ka-VVS, kasama natin ang kasaysayan. Ang tsinelas ay patunay na ang pinakasimpleng bagay ay pwedeng magdala ng pinakamalalim na kwento ng isang lahi. Mula sa pagiging simple hanggang sa pagiging isang simbolo ng fashion. Ano ang kwento mo sa tsinelas? At handa ka bang gumastos ng libo-libo para sa isang pares? Share it in the comments below. At salamat sa inyong pagbisita sa Voice and Vision Stories. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell. Sa muli, paalam!